Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. So eto nga, katatapos lang ng The Grand Conspiracy Press Con ni Luis Sabit Singson. Ito talaga si Sabit bumanat na naman Ito yung pangalawang pagbanat niya. Yung una, hindi naman siya pinansin di ba? Ganyan din siya press con, kung ano-ano expose niya. Tapos, pagkatapos ng kala niya, naniniwala sa kanya yung mga taong bayan. Nung nagpunta siya dun sa rally, binubo siya. Di ba? So, wala nang dating ito si Sabit dun sa mga Pilipino. Ito na naman siya, bumanat na naman. Talagang tibay mo, Manong Sabit. At ito nga, yung The Grand Conspiracy. Kwinento niya yung mga simula nung nagsona si Pangulo, hanggang, basta ang sinasabi niya, ang mastermind daw, etong si Romualdez at etong si Presidente Bongbong Marcos. At naglabas din siya ng mga proyekto diyan sa Ilocos Norte na ghost project daw, mga substandards. So, talagang siningle out niya yung mga proyekto diyan sa Ilocos Norte sa proyekto ng baluarte ng mga Marcos. At ito na po yung bandang huli. Ito yung panoorin natin kasi dito ay siya po ay nanawagan na naman na mag-aklas ang mga kabataan at kung sino-sino at para daw paalisin, pababain sa pwesto etong si Presidente Bongbong Marcos. Ito po yung style niya kasi gusto niyang maulit yung kagaya ng ginawa niya kay Erap. Yun ang gusto niya mangyari. Maulit kasi 'di ba siya yung nagsimula nung pagbagsak ni Erap. So akala niya mauulit niya 'yon. So ito nagpapasiklab, nagpapaepal na naman etong si Sabit. Kaya ito mga kababayan, haba ng press con niya 2 hours 20 minutes. Pero panoorin natin yung bandang huli na lang. Dito nga yung nananawagan siya sa mga kabataan at kung kani-kanino na magtipon-tipon at magsama-sama para pabagsakin o paalisin sa pwesto etong ating presidente. Alright, so bago yan mga kababayan, update lang tayo. Ito pong si retired Air Force General Romeo Pocis ay naaresto po ngayong araw na ito. Andyan po sa NAIA pagdating po niya. Ewan ko saan galing to. At siya po ay inaresto ng PNP sa kaso po inciting to sedition. O dahil nga po sila nananawagan na pabagsakin ng gobyerno. Kaya ito pong si retired General Pocis. Ayan po, nakaposas. Nakaposas na si Pocis. Ayan, mga kababayan. Ang hilig nyo kasing manawagan ng pabagsakin ng gobyerno Dapat hindi ganun Diba? Dapat legal na paraan. Hintayin nyo na lang yung eleksyon. Hindi kung ano-ano pa ang mga pinaggagawa ninyo. Ito ngayon. Ito naman si Sabit. Nag-press con at ganun din. Inciting to sedition din ginagawa nito. Ito, mga kababayan, pakinggan natin. Ito nga bandang huli na. Bandang huli ng kanyang press con. Kasi kung panonoorin natin to, antokin tayo haba-haba So, ito, panoorin natin mga kababayan. Etong si Sabit. Sabit ka dyan. Luis Sabit Singson. Okay, kung ipapaitulot nyo, babasahin ko itong open letter to General Romeo Browner. Dear General Romeo Browner, Jr., I write this letter not as a political figure, but as a Filipino who has lived through wars, coup, assassination, dictatorship, betrayals, and revolution. I have buried friends, seen President rise and fall, faced real enemies, and watched our nation collapse more than once, not because of foreign forces, but because good men choose silence. I have stood in the middle of history more than times that I can count. I know the smell of a dying nation, General. Sir, I smell it again. This time the enemy is not foreign. This time the enemy is inside our own home. You speak open about China, about Taiwan, about war scenarios,
about preparing for conflicts far beyond our shores. But how can we prepare for battles out there when we are losing the most important battle here at home? Our nation is collapsing, not because of foreign aggression, but because corruption has eaten us from the inside. Tell me, General, how can China be the problem when it is that China is stealing billions from our national budget? China did not mastermind the flood control anomaly. China did not corrupt illegal insertions. China did not cause the peso to crash, the enemy to bleed, or investor to flee. Let us stop fooling ourselves. The cancer is not in the West Philippine Sea. The cancer is sitting comfortably in an air-conditioned offices, smiling at cameras while draining this country dry. General, sir, as the Chief of Staff of the Armed Forces, holds billions in intelligence funds. Billions. Are we supposed to believe that with all the intelligence money, you do not know what is happening? General, even the tricycle driver knows what is happening in our country. It is corruption. If this massive corruption escapes your radar, it can only mean two things. The AFP is being blinded, or it is being ordered to close their eyes. Neither is acceptable. Neither is forgivable to the Filipino people. And this is what Filipino cannot understand. Why are you protecting thieves? Why are you lending your dignity, your uniform, your honor to people who betrays the nation every single day? General, you know exactly who they are. Yet the institution meant to defend the Republic is being used to defend the corrupt. Stop using external threats as a distraction from the crisis happening within our country. Stop provoking China. General, of all people, you understand the cause of war. Our country has no capacity for conflict. Not when our soldiers cannot afford proper housing. Not when our soldiers cannot afford housing, and not when our families struggle to buy rice. Not when Philippine economy is gasping for life. China is not our enemy. Our enemy is the corrupt officials of our country. Look at our people. Listen to their sufferings. The peso is at its weakest, touching 60 pesos to $1. Foreign direct investment have collapsed to the lowest level in more than a decade. Jobs have disappeared. Food prices crushed the poor. Fuel is at record high. Public debt has exploded. Our country now owes more than 17 trillion pesos. And we are paying 2 trillion yearly debt payment. 17 trillion. So mga anak natin may utang na, nakautang na. For sure, our economy cannot survive under this current government. Foreign investment is very low and cannot balance our economy. Hope is fading. This is not China's doing. This is the consequence of greed and incompetence. Masyado kayo sakim at walang alam kundi magnakaw ng kaban ng bayan, maghurakot. To the uniformed men and women of this nation, you are being used. You are being given crumbs while others take billions. That small staggered salary increase was not help. It was a distraction. For 3 years, they will keep you tied with a staggered 15% increase, 5% yearly, until his term is over, released in small doses to control your loyalty. You are being tied like dogs instead of being honored as the nation's defender. Worse, reports now say that some ranking officials were given cash, not to help them, but to silence them. Money to keep them from acting, from speaking, from standing up. That is an insult to your uniform, your oath, and your dignity. You must show the nation that the armed forces cannot be fooled, bought, or manipulated. I challenge every good citizen, including the police and military alike, to come out and stand for our country. Stand and declare that you will not tolerate graft and corruption, not to fight the government,
but to fight the corruption that is killing our country. Give your uniform a new purpose, a purpose far greater than small pay increase, meant to pacify you. Rally behind the truth. Rally behind the Filipino people. Because your voice, when united, is stronger than any politician. And if you continue to stay silent, then that silence, speak loudly. It means you accept the corruption. General Browner, history is knocking on your door. One day, long after this administration is gone, your grandchildren and the history books will ask, where did the Chief of Staff stand when the nation was drowning in corruption? Did he protect the Filipino people or did he protect the corrupt politicians who betrayed them? At a time like this, your role becomes critical. I'm not asking you to violate the Constitution. I'm not asking you to remove the President. What I ask is a far simpler and far braver. Announce your stand against grappling corruption in a public place. Because today, silence is no longer neutral. Silence is taking sides. Silence is protecting the wrong people. Silence is betrayal. And if you stay silent, history will judge you harshly. The Filipino people will arrive at only one conclusion, that you became part of the corruption and that you sold the very country you swore to protect. Once again, to the uniformed men and women of this nation, do not let your silence bury our nation. We both love. Signed, Chavit Singson. Before I answer question, I have another message to my former friend, Bongbong Marcos. Honorable Bongbong Marcos and Speaker Martin Romualdez, with your permission, I'm going to Malacanang alone to challenge you into a debate about this press con with all the media as a witness. Thank you. Maraming salamat po sa inyo lahat at mabuhay ang Pilipinas. Okay, so yan mga kababayan yung yung panawagan niya sa Armed Forces of the Philippines kay General Bronner. Ewan ko lang kung pakikinggan siya ni General Bronner. Kasi alam niyo mga kababayan, siguro kung ang nananawagan yung mga talagang matinong mga politiko, yung walang bahid ng korupsyon, walang bahid ng katiwalian, may kinig siguro ang military, makikinig tayo, makikinig ang taong bayan, ang mga kabataan, makikinig po tayo eh. Pero kung galing kay Sabit Singson mga kababayan, na isa rin sa mga sa mga alam niyo na eh, di ba? Alam niyo naman yung background nito ni Chavit. So, parang ang hirap ang hirap sumunod o makinig doon sa sinasabi niya. 'Di ba? Sabi ko nga po sa inyo kung yung nagsasalita ay talagang credible, talagang matino, mahal, kitang-kita na mahal ang bansa natin, pwede. Pero kung katulad ni Chavit Singson na magsasalita, naku po, Diyos ko naman. Paniniwalaan nyo ba? Itong involved din sa corruption. Di ba? Maniniwala ba kayo dito kay Sabit? Ang dami ng sabit na ito. Kaya si General Bronner, yung pinananawagan niya na dahil ito si Bronner ay tagapagtanggol ng bayan, totoo naman. So, ang gusto mangyari ni Sabit, kapag hindi kumilo si Bronner, parang ganung pinapalabas niya ni Chavit eh. Kapag hindi kumilo si Bronner at hindi magkaklas laban sa gobyerno, ibig sabihin, kasama siya sa corruption. Biruin mo yan, kumbaga inilagay mo sa alangan ninyong tao. Ano yan, blackmail? Bina-blackmail mo si Bronner? Kapag hindi sumunod sa'yo, sasabihin mo kasama sa corruption? At inuuto-uto mo pa na magiging part ng history si Bronner kapag bumaliktad sa gobyernong Marcos? Siguro naman, hindi napunta si Bronner diyan sa posisyon na pagiging Armed Forces of the Philippines chief kung ang utak nito ay yung basta-basta nasisway na mga salisalita ng mga politiko, na mga kung sino-sinong mga gustong manira sa gobyerno. Kinakailangan yung pag-iisip mo, yung mindset mo, talagang para sa bayan. 'Di ba? Sabi ko nga kung hindi si Chavit ang nagsasalita, malamang baka ma-persuade mo si Bronner. Pero naman, Sabit, ikaw pa talaga nanawagan? Ikaw pa talaga ang gustong
akla sa mga kabataan. Nako po, Diyos ko. Tingin-tingin naman sa salamin, sir. Basahin ko lang itong ilang comment ng ating mga kababayan, ha. Tingnan ko nga kung ano masasabi na itong mga kababayan natin. Sabi dito, during this broadcast, you can support my page by sending stars. Ano ba na? Nanghihingi ka pa ng stars? Bilyonaryo ka na? Ano ba naman to? Sabi dito, traidor ka, matandang Chavit Singson. Tapos may nagalit naman, no? Gago, pinagnakawan ka na, tuwan-tuwa ka pa, gago. Nag-aaway-aaway na tuloy yung mga nagko-comment dito. Maraming naniniwala kay kay Sabit, ha? In fairness, ha? Hindi, sa totoo lang, alam niyo mga kababayan, sa totoo lang, tayo po, galit po tayo sa corruption. Wala po natutuwa sa corruption. Lahat po na nangyayaring nakawan dito ay talaga naman pong gigil na gigil tayo at gusto nating mapanagot ang mga magnanakaw dito sa ating gobyerno. Pero ito mga kababayan, itong ginagawa ni Chavit, ito kanyang panawagan. Sa tingin nyo ba, mas makakabuti to? Mas makakabuti ba to sa ating bansa? Yung mananawagan siya na magkaroon ng revolution. Revolution ang gusto niya mangyari. Gusto niya pumunta tayo sa kalsada at sabi nga niya, pupunta raw siya Malacanang eh. Alam mo, pinakamaganda, Chavit, tama yung sinabi mo yun, pumunta ka mag-isa mo doon sa Malacanang, kausapin mo ang presidente, magano kayo, magdebate kayo, mag-usap kayo, magdialogo kayo. Tapos nandun yung mga media, okay yan, ako, sang-ayon ako dyan, maganda yan, mag-usap kayo. Pero yung mananawagan ka sa armed forces, sa mga PNP, tapos sa mga kabataan, nag-aaral yan eh, istorbohin mo, magpapasok ka na naman, gusto mo, yan ka na naman eh. Pag-aabsinin mo na naman yung mga kabataan eh. Kaya imbis na mag-aral, gusto mo lumabas sa kalsada. Sabi ko nga, hindi naman tanga yung mga kabataan na makikinig dito kay Sabit. Sabi ko nga kasi kung talagang sino kaya pwede nating mahalimbawa ng mananawagan na mapapakinggan natin. Wala kasi halos lahat pare-parehas na rin eh. Halos lahat, pare-parehas na rin kurap eh. Siguro alam niyo mga kababayan, yung mga katulad ni Vico Soto, yan. Mga katulad nila, sino pa ba yung mga nila Tito Semping Lacson, sino pa ba yung mga talagang wala ka makikitang involvement sa corruption. Kapag sila nag-aklas, nagsalita ng ganito, malamang pakinggan pa natin eh. Pero si Sabit, paano? Susunod ba rito kay Chavit Singson? Pangalawang beses na to. Una, ginawa niya na, walang epekto. Ngayon, pangalawa, ito na naman siya, nananawagan na naman siya, meron na mga bang epekto. Ngayon, nananawagan na siya sa military kasi walang epekto, walang nangyari dati. Ngayon, kinakailangan niya ng suporta galing sa military. Makikinig naman kaya sa iyo ang military? Ano sa tingin niyo mga kababayan? Ano ang pinakamagandang gawin natin? Siguro pag may nanawagan na matinong politiko, talagang nanawagan, punta tayo sa kalsada, nakakasawa na, grabe na nangyari sa ating bansa. Pwede pa eh. Pero kung katulad ng mga maisog, sumisigaw, katulad nila Vic Rodriguez, nila kung sino-sino mga kaalyado nila na nananawagan, Chavit Singson, parang hindi tayo susunod. Alam niyo kung bakit? Kasi alam naman natin may sarili silang interes eh. May sarili silang interes eh. Kung wala silang sariling interes, pwede natin gawin yun eh. Di ba? Pero wala eh. Sino ang parang yan eh. Di ba? Yung mapunta lang tayo sandali sa Biblia. May inilabas yung yung mga nagmamagaling na mga religious people na inilabas sila yung babae na makasalanan daw. Sabi, anong gagawin natin dito? Batuhin daw yung babae. Ano sabi ng Panginoong Jesucristo natin? Sige. Yung walang kasalanan, yun ang unang bumato. Yung walang kasalanan, yun ang unang pumukol ng bato dun sa babae.
Anong ginawa ng mga tao doon? Nag-alisan, isa-isang nag-alisan. Isa-isang. Kasi, madumi ka rin eh. Kaya napakahirap na magsalita ka, lalong-lalo na kung ikaw may issue rin. Sa haba-haba ng sinabi ni Chavit Singson sa kanyang panawagan, yung mga sinasabi niya, pwede natin pakinggan eh. Under investigation naman na lahat yan eh. Kaya lang, yung mismong taong nagsasalita, yun ang ano problema eh. Di ba? Bago ka mambato o bago mo punahin ang dumi ng ibang tao, tignan mo muna yung sarili mo. Di ba? Wala kang moral ascendancy. Tama ba? Moral ascendancy ba yun? Para magsalita ng ganyan. Dahil unang-una, hindi ka rin naman malinis. Baka nga mas madumi ka pa eh. Di ba? So, ewan ko napaka-trying hard kasi na ito si Singson. Gustong-gusto talaga niyang pabagsakin itong si Marcos. Dahil, alam niyo, di ba? Dahil nung sinabi naman niya kasi gagalit siya kasi hindi na siya pinapansin, parang binaliwala siya pagkatapos niyang tulungan ng eleksyon, binabaliwala na siya, gusto niyang humingi ng posisyon sa gobyerno, hindi siya pinagbigyan, so may sariling interes. Hanggang ngayon, bit-bit niya pa rin yun yung galit niya. Kaya, sa lahat ng sinabi niya, ito lang dito ako sang-ayon. Pumunta ka ng Malacanang, wag mo na idama yung mga tao, yung mga kabataan, yahaan nyo na kami, kasi magdidesisyon kami kung kailan namin gusto, kung talagang kinakailangan na namin tumayo, tatayo kami laban sa korupsyon, pupunta kami sa kalsada, pero hindi mo kinakailangan kaming utusan, Mr. Chavit Singson. Kaya ngayon, kung gusto mo, kausapin mo presidente, pumunta ka ng Malacanang, makipagdebate ka, at sa harap ng media, manonood kami, i-live ninyo, sige, manonood kami sa inyo. Magkabukuhan na. Pero yung mananawagan ka sa amin, sino ka para utusan mo kami na sumunod sa'yo? Unang-una, wala rin naman kami tiwala sa'yo. Wala naman kami tiwala sa'yo. Ba't kami susunod sa'yo? Di ba? Wala naman kami tiwala sa'yo eh. Establish mo muna yung sarili mo bilang malinis ka na tao para sundin ka namin. At talagang makita namin na talagang yung sinasabi mo para sa bansa. Kasi parang bawat salita mo, hindi kami niniwala na para sa bansa yan eh. parang pansariling kapakanan lang iniisip mo eh. So yun mga kababayan, katatapos lang nung kanyang presko na ewan ko kung may epekto to, baka pag nakita na naman siya ng mga tao, ibo na naman siya. Kasi sa totoo lang, wala na eh. Wala nang tiwala ang taong bayan sa mga politiko natin. At ito naman nagsasalita, nananawagan pa na tumalikod sa gobyerno, isa rin isa rin to eh. Di ba? Paano mo kami makukumbinsi na yung sa gusto mo, sa'yo rin, wala kaming tiwala. Wala rin. Kaya pinakamaganda kayo mag-usap na presidente, magdialogo kayo. Kung ano problema nyo, ayusin ninyo. Huwag nyo idama yung Pilipino. Si Bronner, nananahimik, gagawa yung trabaho niya, iyaan mo siya. Hindi mo siya kailangan turuan, hindi mo siya kailangan utusan. Alam niya yung ginagawa niya. Di ba? Iba-blackmail mo pa. Na kapag hindi siya tumalikod sa gobyerno, ibig sabihin, kasama siya sa corruption. Ganun ba yon? Wow. Nang blackmail pa. Etong si Sabit. Okay, so ilan po muna mga kababayan abangan natin kung ano mangyayari. At itong isa sa kanilang mga general, si Pokis ay yan po, naaresto. At malamang ito si Sabit, hindi ko alam kung ano kasi nananawagan din siya eh. Ano rin to inciting to sedition din to eh. So, di ba? Inciting to sedition din to. Baka malaman natin, susunod na rin itong arestuhin. So, ayun lang po muna mga kababayan. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.